If magsa-start ako sa forex trading ngayon with zero knowledge, kumbaga wala akong kaalam-alam, ganito ako mag-aaral exactly. Pinakamadali, pinakamabilis na way. No fluff, just straight to the point, clear, concise, in a very simple way. After ng video na to, magkakaroon ka na ng very clear na roadmap para makapag-start ka na sa forex trading journey mo in the most optimal way, and para makita mo ng very clear yung vision mo sa sarili mo, para hindi ka basta-basta malilis ng landas, and maging self-motivated ka and magkaroon ka ng clear, actionable, and realistic goals. So, ready ka na ba? Let's go! So, nung simula akong mag-aral ng forex, sobrang wala talaga akong maintindihan. And ang malapit pa nun is wala akong mapagtanungan. Hindi ko agad naman na-gets yung mga basic concepts like yung mga pips, yung broker, hindi ko talaga naintindihan yan. Yung EUR, USD, yung sabihin nun. Pero ito yung na-realize ko. Nung pinaulit ko yung mga videos na inaaral ko, unti-unti ko siyang naiintindihan. Which brings me to my first point. It's okay to feel overwhelmed. Ulit-ulitin mo lang. If may hindi ka naintindihan sa unang panood mo, okay lang yun. Hindi mo agad mag-gets yan sa isang upuan lang, sa isang video lang. Kahit isang linggo, again, need talaga, ulit-ulit. Naalala ko nung nag-showing yung Deadpool versus Wolverine. First time ko na panood, okay, maganda, sobrang ganda. Pangalawang time ko nanood, may mga na-miss pala ako na doon ko lang naintindihan. At nung nanood ako ng pangatlong beses, last week na may subtitles, doon ko sobrang naintindihan. Pero I'm sure pag pinanood ko na pang-apat, pang-lima, mas maintindihan ko pa lalo. And baka mas memorize ko na yung mga script nila. Again, it's okay na may mga terms ka na hindi nagigets agad. May mga concepts na lalabuan ka, okay lang yun. Ulit-ulitin mo lang. And ang best way pa doon, kapag may katanungan ka, is itanong mo. And once na pinaulit-ulit mo yon, at meron ka pa rin mga katanungan talaga, kailangan ko talaga itong masagot. Pupunta naman tayo sa point number 2, which is maghahanap ka ng pwedeng matanungan. Dapat ganito yung kahit anong oras ko gusto magtatanong ako Tapos gusto ko sumagot ka kagad. Wala akong pakialam, umaga, gabi, madaling araw, kahit Christmas, sagutin mo ko agad. May kilala ka bang ganun na pwede pagtanungan? Kasi ako, may kilala ako. Gusto mo, share ko sa'yo. Ito pang malupit, walang bayad to. Isipin mo, bibigyan ka ng direct answer every day, all day, ng mabilis, at wala kang mabayaran. Let me introduce to you si ChatGPT. Grabe tong number 2 na to. Kung ngayon talaga ako mag-start, sobrang mas madali na talaga. Tanong mo lahat dyan. Give me the simplest meaning of forex. Tapos, it's still not simple for me. Make it more simple. Pagalitan mo pa yan. How do you calculate the USD JPY pips? Give me a roadmap on how I can start forex trading. Lahat kaya niyang sagutin. So, yan. Meron ka nang mapagtatanungan anytime, anywhere. Ready ka na dito sa point number 3, which is yung tinatawag ko na the 90-day challenge. Kailangan mo lang gawin is mag-commit ka daily ng around 1 to 2 hours per day para mag-aral. Coach, kala ko ba 30-minute trader tayo? Bakit 1 hour? Actually, sa simula talaga, magko-commit ka talaga ng more than 30 minutes a day. And then kapag nag-incur ka na ng marami experiences, ayan, madali na yung 30 minutes a day. Actually, minsan nga 15 minutes a day pa. So, ito siya. Sa rocket ship kasi, alam mo ba na kapag launch niya, inuubos na niya yung 90% ng fuel niya. Alam mo kung bakit? Kasi syempre, kalaban niya yung gravity pa. And then, kapag napunta na sa space, yung rocket ship, 10% na lang yung fuel na kailangan gamitin. Kasi nga, nag-momentum na siya. So, ganun din sa any other industry. Kailangan mo lang makamake ng momentum at kailangan mo talaga magkaroon ng habit na learning, staring at charts. And also, trading na rin. And then kapag nag-momentum ka na, yung trading mas naging smooth na lang kasi kasama na siya sa lifestyle mo. Yung decision making mo mas sharp kasi naka-momentum ka. So, mas less na yung mental energy na kailangan kapag nagte-trade ka and kapag nag-aaral ka. Number 4 na tayo. Focus on one trading strategy. If merong one thing na mag-save sa akin ng taon na oras at milyon-milyon na pera, ito yung mastering just one trading strategy or framework before trying anything else. Sobrang daming strategy sa internet, swing trading, scalping, day trading, ICT, SMC, Wyckoff, basic, advanced, trend following. And I'm telling you, I tried almost all of them.
And bumabalik pa rin talaga ako sa basic, which is yung MATE framework. May natutunan din naman ako sa pagsa-strategy hub ko, pero sayang yung oras na ginugol ko. Siyempre, inaral ko, tinesting ko, binaptest ko, finorward test ko, nilive ko pa yung iba. It really created confusion and of course, inconsistency. Pero na-realize ko, hindi pala sayang yung mga times na yun. Kasi doon ako naging confident na talagang ito yung gumagana na strategy or framework, yung MATE formula. Kaya kung parang ako ikaw, matigas ulo, kahit na sinabi ng lahat ng successful traders na mag-focus sa isang strategy, nag-strategy hub pa rin tayo, natututo tayo from experience and doon natin nare-realize na okay pala talaga mag-stick sa isa lang. And syempre, mas mabilis and mas nagkikreate ng mas magandang foundation to build on more advanced skills later on. So if bago ka pa lang at wala kang strategy, or naguguluhan ka pa sa lahat ng tinatry mo na strategy, MATE formula muna ulit tayo. So ano yung MATE formula? Letter M, market trend or market direction. Sundan mo lang kung pataas yung market or pababa. Pag pataas, hanap ka ng opportunity to buy. Pag pababa, hanap ka ng opportunity to sell. Coach, paano kung sideways? Huwag i-trade ang sideways. Coach, paano kung choppy? Huwag i-trade ang choppy. Letter A, area of alignment. Alam mo na, pataas, pababa, buy or sell. Ngayon naman, saan ako magpe-place ng trades? Doon ka sa magagandang area of alignment. Sa supports, sa resistance, or sa mga trend lines. Letter T. Coach, nandun na siya sa area of alignment. Na alam ko na, nagbabay ako, magsasell ako. So, babay ba ako agad o magsell ako agad? Hindi. Maghihintay ka muna ng tinatawag na timing. Diba? So, usually, yung candlestick confirmations. Pwedeng hammer, shooting star, bearish, bullish engulfing, morning star, evening star. Ayan yung mga suggested ko. And lastly, yung exit. Kailangan alam mo kung hanggang saan lang at from there, okay na. Tapos ka na. Exit ka na sa trade mo. TP man yan or SL. Profit man yan or loss. So ikaw, anong strategy ba yung minamaster mo o mamasterin mo? Comment mo naman sa baba. And number 5 tayo. Keep a trading journal. Alam mo, sa lahat ng industry, kahit anong career man yan, very important yung tinatawag na test and refine. Kumbaga, magkakaroon ka ng data and then i-check mo kung saan ka pa pwede mag-improve based sa mga data na yun. And Forex trading is no exception. Yung trading journal natin ay ang pinakamalapit na tool para makapag-test and refine tayo and mas mapabilis yung improvement natin, mas mapabilis yung pagtaas ng win rate natin. Siyempre, doon mo makikita yung ano ba nag-work, anong oras ba yung pinaka-effective yung strategy mo, ano bang currencies, ano bang time frame. Kumbaga, lahat ng trade mo, panalo man yan or talo, is a learning opportunity. Siyempre, kung mga talo mo, do less of that, and then yung mga panalo mo, do more of that. Diba, like ko sinasabi sa umpisa, quantity muna yan. Ipon ka muna ng data. And then, paunti. Diba, nakikita niyo yung mga successful traders, 2 trades per week, 3 trades per week, iba, 1 trade per week. Kasi nga, tinatanggal na nila yung mga losing trades nila and do more of yung mga more quality na mga trades. So, paano mo magagawa yun if wala kang journal? And worse, kapag di ka nag-journal, para ka nag-trade blindly. Kumbaga, malaki yung chance na ulit-ulitin mo lang yung mga mistakes mo. Lalagay mo dyan yung entry price mo, exit prices mo, lot size, market conditions, why you enter the trade, meron bang mga patterns or news events, and then yun, profits and losses. And lessons dun sa trade na yun. So, kung gusto mo ng copy ng trading journal ng TMT for free, ayan, click mo na lang yung link sa baba. Actually, pupunta ka dyan sa Google Sheets. Hindi mo ma-edit yan, so make a copy ka na lang. And number 5, if magsa-start ako all over again, na mag-aaral ako ng Forex, gusto ko is meron akong kasama, meron akong community. So, very important, you network with other traders. Sabi ko sa nila, experience is the best teacher. Pero para sa akin, experience of others is the best teacher. Yung mga mistakes nila, siyempre, hindi mo na uulitin. Yung mga successes nila, yun yung itatry mo. Pero siyempre, make sure na yung values mo ay same din sa mga values ng community mo. Like for example, yung growth mindset, hatakan pataas, simplicity, pinakaayaw natin yung get rich quick mindset, alisin natin yun. Ang nagiging problem kasi madalas sa mga traders is akala nila, syempre kalaban lang nila market nila, feeling nila isolated na sila, kaya nila mag-isa. Kaya lang yung mostly na mga nag-isolate is sila yung mabilis ma-demotivate, sila yung nagpapahinga sila instead na one day pahinga, nagiging years yung pahinga nila.
So, sobrang okay din talaga na meron kang ka-accountability. Yung meron mag-encourage sa'yo, uy, kamusta ka na? Nasaan ka na? Hindi ka na nakikita sa barkadahan. Kaya I-suggest yan kapag may mga conferences and make friends, kapag may mga workshops, attend ka. Actually, sa community namin, merong isang struggling na trader na nag-share lang siya. Nag-share siya yan. Coaching call namin, nag-share siya. Ito yung nangyari sa akin. Lagi na lang akong talo, ganyan. And then, meron lang sinabi na isang tweak yung isa sa mga students. Sabi niya, nangyari din sa akin yan, ito lang gagawin mo. Noong ginawa niya, nagtuloy-tuloy yung profits niya, naging consistent siya, and mas ginanahan siya. Isipin mo, isang tip lang, yung pala magbabago sa trading career niya. Kaya very important talaga yung community. So yan, if you want to be part of the 30-Minute Trader community, click mo lang yung link sa baba, and register sa free training, and follow mo lang instructions kung paano ka pwede mapabilang sa community. So, anong tingin mo dun sa 6 na share ko yung pinaka-maka-help sa'yo? Comment mo naman. Kita kita sa next video.